evening po sa inyong lahat. Ang galing, may voicing pa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tatlo po ang napakagandang pagdiriwang natin ngayong gabi. Una ay ang pagdiriwang ng Ama bilang tagapaglikha, God the Father. Pangalawa ay ang pagdiriwang ng kaparian. Pagdarasal po natin ang mga pari natin, St. John Marie Vianney Sunday. At liniliman pa po ito ng napakagandang ebanghelyo at pagdiriwang. Kaya po nakaputi ako ngayon, pagdiriwang ng pagbabagong anyo ng Panginoon. Kaya tatlong magagandang salita rin po ang ating baunin. Nakapaloob po sa salitang Ama. Nang ibig sabihin po ay paalala sa atin ng ating ding pagniningning katulad ng ating kapatid at Panginoong Hesukristo. Sa letra po ng Ama, A-M-A. Ang unang letra po ay letter A. Ang ibig pong sabihin ay anyo. Pakiulit nga po. Pangalawang letra, letter M, ibig pong sabihin ay mahiwaga. At letter A naman po, nang ibig sabihin ay alay kapwa. Ano po yung una? Mahiwaga, alay kapwa. Palakpakan mo ang ating Ama. Nakapanood po kami ng concert ng idol namin noong high school pa yata kami, si Alanis Morissette. At ang tagal po naming hinintay, actually, nung una po niyang concert, napabili na po kami ng ticket, na-cancel na naman, at ngayon po, tuloy na. Natuloy po. Kinabahan din kami kasi ang lakas-lakas din ng ulan, baka hindi na naman matuloy. Baka sipunin si Alanis. Natuloy. Tuwan-tuwa po kami. At alam nyo, napakaganda ng concert. Iba pala talaga kapag siya ang umawit. Naging espesyal pa po ito dahil ang opening act po ay si Aiza Sigera. Na idol niya si Alanis Morissette. Yung pa lang, talagang pagpasok pa lang ni Aiza, alam kong hindi nyam-nyam-nyam. O di, tuwan-tuwa na agad kami. Kumanta pa ng El Bimbo, kumanta pa nung Bilanggo. Tagal-tagal na namin hindi narinig yung mga kantang yun. Kinanta niya yung mga, naalala niyo pa ba yun? Sa rehas na gawa. Tuwan-tuwa po kami, ang saya-saya. Ibang klase. Pero nung si Alanis Morissette na po yung kumanta, actually, na-realize ko, hindi ko kabisado yung ibang lyrics eh. Isn't that ironic? It's like rain, sumasabay ka na lang. Pero ang ingay-ingay, ang saya-saya. At hindi lang yon, hindi lang dahil sa kanta niya. Kahit ang liit-liit lang po namin niya, kasi ang layo po namin eh. Mahal po ng ticket eh. Pag pinakita mo siyang kumanta, talagang buhos talaga ang kilos niya. At sa sobrang ganda ng kilos niya habang kumakanta, at sobrang likot niya, naapektuhan kami, yung nasa likodan ko, nasipa po yung ulo ko. Talagang tinamaan niya ako, tapos hinaplos niya po yung ulo ko, tapos hinalikan niya yung ulo ko. Sapaking ko sana eh. Pero ang saya-saya, ang sigla-sigla, iba pala talaga pag live. Iba pala talaga kapag nakita at pinakita sa iyo. Iba pala talaga pag buhay na buhay. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, buhay na buhay. Palakpakan mo ang ating pananampalataya. Anong anyo meron ka? Anyo sa'yo? Di ba yun ang transfiguration? Bagong anyo? Pag pumunta ka dito sa simbahan, anong anyo merong katabi mo? Bangis? Mapaghinala? Anong anyo?
Pero kung mapapansin niyo po kung paano inintroduce po ito kanina sa misa, hindi lang siya kung anyo, ang pagliliwanag. Yeah. Tama ba, kuya? Pagliliwanag sa bagong anyo. Ngayon, kung nagtataka ka kung anong anyo meron ka, makikita mo lang ito kung lalapit ka sa liwanag. Magpaliwanag ka. May hangganan ang kasinungalingan. Amen. Mabubuking, oo. Mabubuking. Kaya maging malinaw. Pero mahirap po ito, lalo na sa panahon natin ngayon, na kung saan lagi mong ginagawa ang makakaya mong hindi ka makita sa tunay mong ikaw. Pero naman magsinungaling na ang tunay mong ikaw ay kasan, hindi yan ang anyo mo. At yun ang napakagandang pinakita sa ating mga pagbasa. Sa libro pa lang ni Daniel, pinapaalala na ito ang ating kahihinatnan. Napakagandang kinabukasan. Napakagandang pangitain. The splendor of the Father. You are special. At ang pagbabagong anyo ni Jesus, yun ang pinaparating sa atin. Upang sa gayon, kapag ikaw na ay nagbabalik anyo, maparating muli sa iyo sa mga karanasang susunod na ikaw ay mahiwaga pa ring pinagkakatiwalaan ng Diyos. Ito ang minamahal kong anak at yun ang unang sinabi ng Ama sa mga alagad. Ang hiwaga noon dahil hindi naman kailangan sabihin pero nung narinig yun ni Pedro, sa sobrang excited niya kung ano-ano nang pinagagawa niya. Gagawa tayo. Masarap. Ang sarap ng naririto tayo, sana dito na lang. Pero tama din yun. Hanap ka ng paraan, kung dito mo natatagpuan sa simbahan, hanap ka ng paraan na manatili doon sa karanasan ng kahiwagaan. At salamat sa Diyos at may hiwaga pa rin sa buhay ng pananampalataya. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mahiwaga ka. Salamat sa Diyos. Palakpakan mo ang kahiwagaan. Mahiwagang pipiliin ka araw-araw. O, diba? Sabi nga ng Ben and Ben, di na po bagay sa akin, kalbo na ako eh. Pero yun ang talaga, pinipili ka pa rin ng Diyos araw-araw. Yuck! Pero totoo. It nga mismo eh. Yun inuko ni na Pedro, ni na Santiago at Juan. Naku, ba't sa atin pinakita ito? Hindi tayo karapat-dapat na ito. Dito na lang tayo. Nakakasilaw masyado. Pero okay lang. Sige lang. Naintindihan ng Panginoon. Pero tingnan nyo ang ginawa ng Panginoon. Sa kanyang kahiwagaan, sa pagpili niya saan meron ka na dapat ay sa iyo, nung sinabi ng Ama na ito ang anak ko, simple lang yun, ikaw din, kasama ko. Ikaw din ay pataliwanag. Hindi na natili si Jesus sa liwanag, kundi yumuko din siya sa mga nakayuko niyang kapatid. Nang sa gayon, maalala nila, mahal kita, narito ako, huwag kang matakot, bangon tayo. Amen. At yun ang pinakamasarap na karanasan ng pagbabagong anyos. Kung anyong mag-isa, pero hindi, nakita niyang mga kapatid niyang akala nila hindi sila karapat-dapat. Lumapit siya, at yun ang salita niya. Bangon, huwag matakot, nandito ako. Sabihin mo sa katabi mo yon, bangon, huwag matakot, nandito ako.
Yung tatlong salita lang yun ang matandaan mo ngayon eh. Napakahalaga na nun. Pero kung mapalitan lang kahit isa sa salita na yon, hilata, diyan ka lang, bahala ka sa buhay mo, kanya-kanya na tayo. Nakakatakot yung ganun? Hindi. Alay pa rin. Focus tayo doon. At kung hindi ka at nalilito ka, balik tayo sa pangitain ng Panginoon. Isa po sa naging pinagdadaanan ko ngayon, bumalik po yung vertigo ko dahil siguro sa biyahe po namin papunta ng Bicol, talagang napakahaba po ng biyahe. Pero ang bilis lang, kaskasero naman po driver namin. Pero kinuha lang po namin ng 8 to 10 hours yung Albay. Oh, ang bilis, no? Ang saya eh. Pero kasi po ang daming lubak, maulan. Tapos gustong-gusto pa namin dumaan sa Bitukang Manok kasi mas shortcut po yun sa Atimonan. Pag 20 minutes. Pero ngayon po minsan may mga pagkakataon na nahihilo ako. Hindi ko nga alam kung ba't ko ginagawa tong homily na ito eh. Oo, pag tumumba ako, may mga mahal naman ako dito, sasaluhin ako. Pero sinabi ko po yun, tapos sabi sa akin ng doktor kong kaibigan, madali lang yan, Father. Kailangan mo lang mag-focus. At nagkwento siya sa akin ng isang magnasan. Meron daw siyang vertigo. Hindi na siya nagmamaneho. Pero kapag katabi niya ang mahal niya at hawak-hawak ang kanyang kamay, nakakapagmaneho siya ng tunay. Yun, sabi niya, sabi yung corny-corny mo. Hindi, Father, totoo. Kung yung katabi mo, may focus ka at may tiwala sa inyo, mawala yung vertigo mo, nakafocus ka eh. Tapos lalo maliban, you focus daw, at lalo na kung alam mong mahal ka nung nakafocus ka, maayos ang daanan mo. Sabi ko sa kanya, hindi naman ako pwedeng ganon. Oo. Una, hindi ako marunong magmaneho. Pangalawa, pinilosopo ko na lang po. Ano lang, Father? Ang ibig lang sabihin, Father, pag nahihilo ka, muto ka lang sa isang bagay, at lalo na kung mahal na mahal mo yon, hindi ka mawawala. Kung nawala na nga at hindi nakasabay mo, di ba, hinatid mo yung mahal mo, tapos mag-isa ka na lang, anong mangyayari sa'yo? Magmamaneho ka pa pauwi, di ba? Sabi niya, panghawakan mo, Father, yung alaalang yon hanggang sa mabangga ka. Hanggang sa makauwi ka. Mga minamahal, ikaw ay anyong liwanag. Ang bilis-bilis nating malilimutan yan sa dami ng dilim ng kasalanang nakapaligid. Nagbabago ka ng anyo dahil minsan inis na inis ka, nangyayari na naman ito. Pero tara, eto na ang ating bundok ng Tabor. Pagmasdan ang liwanag at tanggapin mo muli ang pangako ni Jesus. Balikan mo't baka nalimutan mo na kung saan-saan ka kasi nakatingin. Ang pangarap niya para tayo ay patinuin. Lakasan mo muli ang loob mo. Bababa na muli tayo. Sasabihin sa iyo ni Jesus, bumangon ka, narito ako. Huwag kang matakot. Amen. Pakiulit nga po, anyo, mahiwaga, alay kapwa.
palakpakan mo ang Panginoon. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo.